Kwentuhan muna tayo mga tol. Rolando Romero balik ensayo na sa gym pero hindi pa ina-announce kung sino ang mga kalaban niya. Isa si Romero sa mga tinatarget ngayon ni Sean Gibbons na itapat kay pambansang kamao. So paano kung hindi maikasa kay Rolando Romero at hindi rin maikasa kay Tank Davis? Binanggit ni Pacman na babalik ito sa December. Kung yung dalawang target ni Pacman hindi maikasa, sino ngayon ang lalabanan niya sa December? Posible pa kaya ang rematch kay Mario Barrios? Mukhang mahirap na mangyari ang rematch kay Barrios dahil wala na yung intriguing fight. Hindi na interesting. Dahil alam na natin kung paano lumaban si Barrios kay pambansang kamao. Sa ngayon, tahimik muna ang kampo ni Romero. Hindi pa sila nagsasalita kung sino ang gusto nilang labanan. Pero tingin ko meron ng negosasyon dyan sa pagitan ni Pacman at Romero. Pagdating naman sa laban ni Terence Crawford kay Canelo Alvarez, marami talagang naniniwala na kaya ni Crawford talunin si Canelo. Si Crawford aakyat ng dalawang dibisyon. Nagkaroon siya ng isang laban sa 154 pounds kay Madrimov. Nahirapan si Crawford sa style ni Madrimov na maraming fake. Kaya hindi magawa ni Crawford yung counter niya na malupit. Kasi napepeke. Pepeke si Madrimov tapos biglang atake. Mahirap yun. Mahirap sa isang counter puncher na boksingero. So kung nahirapan si Crawford sa isang katulad ni Madrimov sa 154 pounds, paano na lang sa 168 pounds? Kaya sinasabi ng mga eksperto, mahirap itong gagawin ni Crawford ngayon. Pero marami pa ring fans ang naniniwala kay Crawford na kayang talunin si Canelo. Kung hindi madala ni Crawford ang kanyang reflex at speed, hindi rin niya magagamit yung counter niyang mabilis. Malaking factor din yung pagbigat ni Crawford ngayon ng timbang kasi lumaki talaga siya. Kakayanin ba niya umabot ng 12 rounds na hindi napapagod? Kilala si Crawford na mabagal sa una. Paano kapag tinatamaan niya ng malalakas? Bumigat na si Crawford tapos tatamaan pa ng malalakas na suntok, baka mas lalong babagal na si Crawford. Kaya maraming factor talagang pwedeng mangyari dyan mga tol. Kaya puntos lang talaga ang pag-asa ni Crawford dito kung sakali. Maraming nagsasabi na talo nga si Canelo kay Dimitri Bivol. Iba naman yun mga tol kasi 175 pounds yun. Subukan lang ni Canelo abutin ang 175. Kasi akala niya kayang talunin si Bivol. Pero nagkamali siya. Pero kahit natalo si Canelo kay Bivol, parang wala din kasi siya nga ang umakyat ng division eh. Ganon din ang mangyayari kay Crawford ngayon. Dahil siyang umakyat ng division kahit matalo siya, okay lang. Pwede siyang bumalik sa 154 pounds, labanan niya si Kit Turman, Jaron Ennis, Beryl Ortiz, Bakram Murtazaliev. Marami ang pwedeng kalabanin ni Crawford. Kung hindi pa siya magretiro kasi may bali-balita. Kung matalo si Crawford yan, pwede na magretiro. Dahil kikita siya ng mahigit $50 million. Napakalaki po niyan, 50 million. Pwede ka na talaga magretiro. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Weljan Mindoro na may kartadang 14 wins, 14 knockout, wala pang talo. May paparting na laban na naman ngayong August 15. Matatandaan, kakatapos lang ang laban ni Weljan Mindoro noong June. So 2 buwan lang mapapalaban ulit si Weljan Mindoro. Kalaban niya si Dormedes Potes, may kartadang 14 wins, 10 KOs, may 7 talo. Isang Colombian boxer ito at may tangkad na 5'11". Kaya abangan natin ang muling pagbabalik ni Weljan Mindoro ngayong August 15. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.